Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pamamagitan po ng ating tahimik na panalangin at pagninilay ay patuloy nating pinupuri
at pinapasalamatan ang Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Mga kapatid kay Kristo, ang panahon po ng Kwaresma ay nagtuturo sa atin upang tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya ito rin ang panahon ng espiritual na pakikipagdigma laban sa demonyo. Ang labanang ito nagaganap sa tahimik na sulok ng ating mga puso kapag tayo ay ganap na nag-iisa. Ganito ang karanasan ni Jesus Nazareno. Nagpakita ang diablo kay Kristo noong siya ay nag-iisa sa lihim at sa gitna ng katahimikan upang hikayatin siya na gumawa ng kasalanan. Uulitin ko mga kapatid, sa katahimikan doon nanggugulo ang diablo. Sa ating pag-iisa, doon tayo tinutukso upang gumawa ng kasalanan. Balikan natin ang 3 tagpong naganap kay Jesus Nazareno. Una, ang tukso upang gawing tinapay ang bato. Alam ni Satanas na si Jesus ay gutom na gutom at uhaw na uhaw. Kaya ginamit ng demonyo ang pagkakataong ito upang akitin ang Panginoon. Gagamitin ba ni Jesus ang kaniyang kapangyarihan para bigyang kasiyahan ang kaniyang sarili? At anong sinabi ni Jesus? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Dito, itinuturo sa atin ni Jesus na kailangan natin ang salita ng Diyos upang lumago ang ating espiritual na buhay. Minsan, natutokso tayong makita si Jesus bilang isang miracle worker lamang. Sa oras ng ating pangangailangan, inaasahan natin na siya ay gagawa agad-agad ng mga himala at kababalaghan sa ating buhay. Naway malampasan po natin ang tuksong ito. Sa halip, pag-aralan, saliksikin at pagnilayan nating mabuti ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ay makapangyarihan at ang siyang magbibigay katuturan sa ating buhay. Ang salita ng Diyos mismo ay ang ating bukal ng pag-asa, ang magpapalakas sa ating matamlay na pananampalataya. Ang ikalawang tukso, ang pagsamba sa diablo, kapalit ng kapangyarihan at kayamanan ng mundo. Sumagot si Jesus, ang Panginoong mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito, sinasabi ng Diyos na iisa lamang ang tunay na Panginoon at yan ay ang Diyos. Kaya nga ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang luho sa buhay, ito ay mga pekeng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin na ang tunay na kayamanan
kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lamang nagmumula. Nakalulungkot isipin sa daigdig natin ngayon, hindi na hinihintay ng tao na tuksuin sila ng demonyo ng kayamanan. Bakit? Maraming pagkakataon tayo na mismo ang natutuksong unahin ang kapangyarihan at kayamanan ng mundong ito kaysa sa pananampalataya sa Diyos. At ang nakalulungkot pa, ang mas nagiging mapanganib kapag tinatrato na natin ang kayamanan at kapangyarihan bilang ating Diyos-Diyosan. Kapag naging pangunahing motibasyon natin ang karangalan at kapangyarihan, sinisira na nito ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Kaya nga balikan natin ang sinabi ni Jesus, ang Diyos lamang ang tangi nating paglingkuran. At ang ikatlong tukso, ang kapangyarihan na nais ng Diablo, ihulog si Jesus, ihulog niya ang kaniyang sarili upang sagipin ng mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon, kung pagmamasdan ninyo ang tugon ng Panginoon, huwag ninyong subukin ang Diyos. Kaya natalo ang Diablo at si Jesus pinangalagaan ng mga anghel at sa Kanya ay naglingkod. Mga kapatid kay Kristo, sa puntong ito, ang magandang katanungan po, paano ba natin pinaglalabanan ang mga panunukso o pang-aakit ng kasamaan? Alam po ninyo, gawin nating ehemplo o modelo si Jesus Nazareno. Anong ginawa niya upang mapaglabanan niya ang tukso? Nanalangin at nag-ayuno sa loob ng 40 araw. Ang panalangin at pag-aayuno pinalalakas ang ating pananampalataya. Ang panalangin at pag-aayuno pinatatatag ang ating lakas upang mapaglabanan ang temptasyon at tukso ng kasamaan. Dinaig ni Jesus si Satanas, hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, kung hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, wag nating kakalimutan ang panunukso laging naririyan. Hindi ito mawawala hanggat tayo ay nabubuhay. Maging sa huling hininga natin, naririyan ang panunukso ng kasamaan. Ang tukso, hindi pa yan kasalanan. Subalit kung tayo ay mahuhulog dito, yan ang magiging ganap na pagkakasala. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, panahon ito upang magbago ang ating kalooban, upang mas patatagin natin ang buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawanggawa. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan at talikdan natin ang masasamang gawain. Tandaan natin, kinaya ni Jesus Nazareno na mapaglabanan at tukso at pang-aakit ng kasamaan.
Kagaya ni Jesus, sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin at pag-aayuno, kayang-kaya din nating mapaglabanan ang mga tukso na dumarating sa ating buhay. Amen.